Sa mga bagong balita na ating nakala pagdating sa modernization program, Notice of Award para sa ground-based air defense system ng Philippine Air Force, ibinigay na ng Philippine government. Ano kaya ang napili ng ating Air Force? Paglalagay ng karagdagang armas para sa Rizal frigates, kumpirmado at may budget na mula sa gobyerno. Kumpirmado na sa wakas na nakapili na ang Philippine Air Force at naibigay na ang Notice of Award sa isang defense company para sa kanilang bagong proyekto na kung tawagin ay Ground-Based Air Defense System sa ilalim ng Ray Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Sinasabing mayroong nasa 1.25 billion pesos na budget ang unang i-release para sa proyektong ito at malaki ang tsansa na 15% down payment pa lang ito sa bagong air defense system dahil ang 1.25 billion pesos ay hindi kasya para sa kahit isang battery lamang at kalimitang nasa 3 missile batteries ang binibili ng ating bansa. Hindi pa malaman kung ano mismong air defense system ang bibilhin ng Department of National Defense, ngunit paniguradong hindi na ito ang Spider air defense system mula sa Israel dahil sinabi na rin na wala ng plano ang Philippine government na bumili pa ng Israeli-made weapons at dalawang klaseng armas na lamang ang may pinakamalaking tsansa na mananalo sa proyekto. Isa na nga sa pinakamalakas na contender dito ay ang Type 03 Air Defense System ng Japan dahil ilang beses nang nagpahayag ang ating bansa na gusto nilang bilhin ito at nakapag-usap na rin ang Pilipinas at Japan nitong taon lamang na interesado talaga ang Philippine government sa air defense system na ito. Malaki din talaga ang tsansa na ito na ang napili bilang pambawi ng Pilipinas sa 5 Abukuma-class destroyer escorts na dinonate ng Japan para sa ating Philippine Navy na kung saan nakatakda ng i-deliver sa susunod na taon at pwede nang bumili sa ngayon ng mga defense equipment mula sa Japan matapos tanggalin na ng bansa ang kanilang restriction sa pagbenta ng armas. Napakaganda din naman talaga ng Type 03 Air Defense System dahil may range ito ng nasa 50 hanggang 80 kilometers at kaya nitong makadetect ng 100 targets ng sabay-sabay sa layong umaabot ng nasa 150 kilometers. Maliban sa Type 03 ng Japan, ang isa pang malakas din na contender sa proyekto ay ang KM-SAM ng South Korea na kung saan inoffer na rin noon sa Philippine Air Force subalit natalo ng Spider Air Defense System ng Israel dahil malakas pa noon ang Israeli company sa AFP Modernization Program. Ngunit sa ngayong wala na ang Israel, mas tumaas na ang tsansa ng mga ino-offer ng South Korea at napakagandang produkto ng KM-SAM na kung saan napatunayan na ito sa totoong gyera. Nakapagtala ito ng nasa 96% success rate sa Middle East laban sa mga Iranian drones at ballistic missiles at natalo pa nito ang mamahaling mga US air defense system katulad na lang ng Patriot missiles kaya napakagandang opsyon ito para sa Philippine Air Force. Isa din ito sa tinitignan noon ng Philippine military nang nagpadala sila ng delegasyon sa South Korea upang tignan ang mga bagong gawang armas ng bansa kaya makikita talagang interesado ang Pilipinas sa produktong ito. Sa ngayon, kahit alin man sa Japanese-made o Korean-made air defense system ang napili ng ating Philippine Air Force, ang importante ay magkakaroon na tayo ng bagong pangdepensa sa ating airspace at sana ay dumating ito sa lalong madaling panahon. Samantalang sa isa pang balita, kumpirmadong tuloy na ang pag-install ng karagdagang armas sa ating Rizal-class frigates matapos ibinalitang mayroon ng budget para dito at malapit nang ibigay ang Notice of Award sa magsusupply na defense company. Sinasabing may budget ito ng nasa 5.3 billion pesos at isa sa kumpirmadong armas na ilalagay dito ay ang close-in weapon system na nagsisilbing panghuling pangdepensa ng isang warship lalo na sa aerial targets tulad na lang ng paparating na missile. Mayroon ng close-in weapon system ang iba nating warships tulad na lang ng Miguel Malvar frigates na kung saan armado ng Aselsan Gökdeniz 35mm Seawiz mula sa Turkey na kung saan kayang magpabagsak ng kahit anong aerial targets tulad na lang ng missiles at mga drones
at may range ang defense equipment na ito ng nasa 4 kilometers. Pagdating naman sa Rizal frigates, malaki ang tsansa na mapipili ulit ang Aselsan Gökdeniz ng Turkey, ngunit may mga sabi-sabing hindi ito kasya sa L-shaped na elevated platform sa likod ng Rizal frigates dahil na rin may kalakihan din talaga ang close-in weapon system na ito. Kaya may tsansa ding mapipili ang bagong Seawiz 2 ng South Korea na kanilang bagong gawang armas at inaasahang compatible ito dahil South Korean made din naman ang Rizal frigates at malakas talaga ang impluensya ng South Korea pagdating sa Philippine Navy. Ang isa pang sigurado ding ilalagay ay ang mga towed array sonar system na ginagamit upang makadetect ng underwater vessels, lalo na ang mga submarines dahil malaking banta ito sa ating mga warships at maraming mga submarines ang umaaligid sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Inasahang ang ilalagay na towed array sonar system ay kapareho sa inilagay sa ating mga Raha Sulaiman class offshore patrol vessels, ngunit may mga balitang mas capable pa ang kanilang ilalagay dahil isang guided missile frigate ang Rizal class warships. Pagdating naman sa vertical launching system na paglalagyan ng anti-air missiles, hindi pa sigurado ito sa ngayon, lalo na't 5.3 billion lamang ang pondo at para na ito sa dalawang warships, ngunit umaasa pa rin tayo na masasama ito sa upgrade.